Sa kusina, habang naghahanda ako ng almusal, nakita ko ang litrato ng lumang titulo ng lupa. Ang bahay na pinundar ko para kay Mama Elena, akala ko ay ligtas na. Pero ang papel na iyon may ibang pangalan. Pangalan ng aking biyenan. Si Madam Gloria. At si Romeo, ang asawa ko, tahimik na nakasaksi. Parang laging wala siyang pakialam. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting kumalat sa aking puso. Ito pala ang sukli sa pagtitiwala ko. Sa bawat sentimos na inilaan ko. Ngunit ang tahimik na galit na iyon, alam kong hindi ko hahayaan na manalo sila ng ganoon lang. Mayroon akong plano. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Samantha. 45 taong gulang. Isang babaeng negosyante o mas tamang sabihin, isang babaeng matagumpay sa aking larangan. Dito ako nakatira sa Metro Manila. Ang buhay ko ay tila maayos, maunlad. Ang aking import-export business ay lumago at nakatira ako sa isang penthouse na may magandang tanawin. Noon, ang tingin ko sa sarili ay isa akong maswerteng anak. Nagawa kong alagaan ang aking mama. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kailangan niya at higit pa. Isang bahay na nagkakahalaga ng 20 milyong piso, isang sasakyan na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, at 80,000 piso bawat buwan para sa kanyang mga gastusin. Sapat na iyon para sa akin. Akala ko. Isang umaga, imbis na magpunta sa supermarket, may kakaibang kutob akong naramdaman. Isang pagnanais na bumalik sa dati. Kaya't nagmaneho ako patungo sa pinakamalaking palengke ng syudad. Miss na miss ko ang lutong bahay ni Mama, ang mga simpleng pagkain na ginagawa niya noong mahirap pa kami. Ang amoy ng isda. Ang halimuyak ng sariwang gulay. Parang bumabalik ako sa aking kabataan. Naglakad ako sa gitna ng maraming tao. Ang bawat tindahan ay puno ng kulay. Sariwang kamatis, makikintab na talong, at mga saging na nakasabit. Nakangiti akong bumili ng ilang sili at matamis na mais. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Pero, habang papunta ako sa likod ng palengke, sa lugar kung saan inilalagay ang mga hindi nabentang paninda, biglang huminto ang aking mga paa. Nakita ko ang isang matandang babae. Payat. Nakayuko. Nakasuot ng luma at maruming damit. Naghahalongkat siya sa tumpok ng mga dahon ng kangkong na nagsisimula ng mabulok. Pinipili niya ang mga dahon na sa tingin niya ay pwede palutuin. Iniipon niya sa isang itim na plastic bag. Ang puso ko ay kumirot. Isang kakaibang sakit. Naramdaman ko ang pagkaawa. Nang lumingon ang matandang babae upang punasan ang pawis sa kanyang noo, doon ako napahinto. Parang tumigil ang paghinga ko. Hindi. Hindi ito totoo, di ba? Bulong ko sa aking sarili. Ang mukha na iyon. Payat at walang kabuhay-buhay. Ito ay si Mama Elena. Ang aking sariling mama. Nanginginig ang aking mga tuhod. Halos mahulog ang mga dala kong plastic bag, hindi ako makapaniwala. Bakit narito si Mama? Bakit siya naghahalongkat sa basura? Hindi ba dapat siya ay nasa magandang bahay na ibinigay ko? Hindi ba dapat may sasakyan at driver siya, handang dalhin siya kahit saan? Ang luha ko ay nagbabadyang tumulo. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Ang gulat ko ay napalitan ng matinding sakit. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang totoo. Mabilis kong inilayo si Mama Elena sa palengke. Dumiretso kami sa isa kong apartment, doon sa isang lugar na tahimik, kung saan hindi kami makikita. Malayo sa ingay ng syudad. Habang nagmamaneho ako, ang puso ko ay kumakabog. Hindi ko maintindihan ang lahat. Bakit? Paano? Pagdating namin, inupo ko siya sa sofa. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla, at ang mga kamay niya,
payat at puno ng gasgas, ay nanginginig. Kinuha ko ang basa kong panyo at pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Ang sakit makita ang aking mama na ganito. Ang mama ko na nag-aruga sa akin, ngayon ay mukhang napagod na sa buhay. Mama, malambing kong tanong, ano po ang nangyari? Bakit po kayo naroon? Hindi siya makasagot agad. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Ramdam ko ang kanyang hiya. Ang takot na baka ako magalit o masaktan. Ayaw niyang maging pabigat sa akin. Iyan ang mama ko. Laging inuuna ang kapakanan ko. Nagsimula siyang magkwento, paisa-isa ang mga salita, parang ayaw lumabas sa kanyang bibig. Isang linggo lang daw, matapos niyang matanggap ang bahay at sasakyan na ibinigay ko. Dumating si Romeo at si Madam Gloria. Ang aking asawa at ang aking biyenan. Pinilit daw nila siyang pumirma sa kung ano-anong papel. Sabi daw nila, mga dokumento para sa buwis ng ari-arian, mama. Pero hindi pala. Ang totoo, mga papeles iyon para sa paglilipat ng titulo ng bahay. Ang bahay na aking ipinundar, ang bahay na inilaan ko para sa kanya. Pagkatapos niyang pumirma, itinapon daw siya ni Madam Gloria palabas. Literal. Walang awa. Kailangan namin ang bahay na ito para sa pamumuhunan ng pamilya, sabi daw ni Madam Gloria. Si Romeo naman, kinuha ang sasakyan. Ang dahilan niya, kailangan daw niya para sa kanyang negosyo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang naririnig ang bawat salita. Pero ang sumunod na sinabi ni Mama, iyon ang nagpatindig ng aking balahibo. Sinabi sa akin ni Gloria, pabulong ni Mama, kung magsumbong ka kay Samantha, sisirain namin ang buhay niya. Sasabihin namin sa lahat na isa kang pabigat, at ipapahiya namin ang pangalan niya. Gusto mo bang mangyari iyon sa anak mo? Kaya pala tahimik si Mama. Ang pagmamahal niya sa akin. Ang takot na masira ang pangalan ko, ang kinabukasan ko. Ang pagmamahal ng isang ina ay ginamit nilang sandata laban sa kanya. Ang mama ko, dahil sa pag-aalala sa akin, ay nagtiis na manirahan sa isang maliit na kwarto sa labas ng syudad sa mga natitira niyang kaunting pera. Umalis sila, iniwan siyang walang-wala. Walang kalaban-laban. Dumaloy ang dugo sa ulo ko. Hindi ko mapigilan ang galit. Ang mga kamao ko ay humigpit. Puti na ang mga buko-buko ng aking kamay. Sinisi ko ang sarili ko. Naging bulag ako sa aking asawa. Naging masama akong anak dahil hinayaan kong magdusa si Mama para lang. Protektahan ang damdamin ng isang asawa at biyana na lumabas na mga lobo sa balat ng tupa. Kinuha ko ang plastic bag na puno ng nabubulok na gulay at itinapon palayo. Mama, hindi na po kayo kakain ng ganyan, sabi ko, ako na po ang bahala sa lahat. Sumumpa ako sa Diyos. Ang bawat luha ni Mama ay babayaran nila ng mahal. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, at habang inaalo ko si Mama, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa abalang kalsada sa labas ng apartment. Nagulat ako. Isa iyon sa mga sasakyan ng aking kumpanya. Ang ginagamit ni Romeo. Ang salamin ng sasakyan ay hindi naman masyadong madilim. Sa isang sandali ng pagtigil ng trapiko, nakita ko ng malinaw. Si Romeo. Ang aking asawa. Na laging abala raw sa mga business meeting. Nakaupo sa kanyang tabi, isang batang babae na mahaba ang buhok. Si Bie. Nagtatawanan silang dalawa. Tila ba sila ang pinakamasayang tao sa mundo? Nakita ko ang kamay ni Romeo na humahaplos sa kamay ni Bea. Ang imaheng iyon. Ang sakit na gumapang sa puso ko. Sinunog nito ang huling natitirang pag-aalinlangan sa aking isip. Hindi lang si Romeo isang magnanakaw, isa rin siyang taksil. Mabilis kong hinila si Mama. Nagtago kami sa likod ng isang malaking haligi. Ayaw kong makita niya kami. Hindi ko gusto ng anumang gulo doon. Hindi ko gusto na malaman ni Romeo na nakita ko si Mama.
Kung nalaman niya, sigurado akong gagawa na naman sila ng isa pang masamang plano. Kailangan kong maglaro ng matalino. Ako ay isang matagumpay na negosyante. Sanay ako sa matinding kompetisyon. Ngayon, gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan upang parusahan ang aking asawa at ang aking biyenan. Kinuha ko ang aking telepono. Idinial ko ang numero ng taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Si Attorney David, ang aking abogado at business advisor. Sa malamig ngunit buo kong boses, hiniling ko sa kanya na maghanda ng mas ligtas na lugar para kay Mama. At simulan niyang imbestigahan ang lahat ng ari-arian na inilipat ni Romeo ng iligal. Inihatid ko si Mama sa aking sasakyan, tinatrato ko siyang parang isang reyna. Binuksan ko ang pinto at inalalayan siyang umupo sa komportableng upuan. Sa loob, pinunasan ko ang kanyang mga luha. Nakita ko ang kanyang mga kamay, magaspang at puno ng gasgas. Sumakit ang puso ko, ngunit ang aking determinasyon ay hindi matitinag. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran at inosenteng samantha. Mula sa araw na iyon, magiging pinakamasamang bangungot ako ni Romeo at Madam Gloria. Bumalik ako sa aming marangyang bahay. Nagtagal ako sa labas ng aming matibay na bakal na gate, huminga ng malalim. Paulit-ulit. Pinilit kong ibahin ang aking mukha. Ang galit, ang pagkasuklam, at ang puot na kumukulo sa loob ko ay kailangan kong ibaon, ilibing sa ilalim ng isang maskara. Ang maskara ng isang mapagpasensya at tapat na asawa. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng aking plano. Kailangan kong kumilos na parang walang nangyari. Na parang hindi ko nakita ang aking mama na namumulot ng basura. Na parang hindi ko nakita ang aking asawa na humahalik sa ibang babae. Pumasok ako sa bahay, may ngiting pinaghandaan ko sa salamin ng kotse. Sa sala, doon ko nakita si Romeo at si Madam Gloria. Nakaupo sila ng komportable, nagkakape at kumakain ng mamahaling pastry. Bukas ang telebisyon, may pinapanood silang programang puno ng tsismisan. Ang eksenang iyon ay napakasakit. Napakalaking kaibahan sa kalagayan ng aking mama na nagugutom at halos walang makain ilang oras pa lang ang nakakaraan. Nakita ako ni Madam Gloria. Agad siyang nagkunwari ng isang peking matamis na ekspresyon. Binati niya ako ng napakakaakit-akit, tinanong kung kumusta raw ang aking araw sa opisina. Bumangon din si Romeo mula sa sofa, lumapit at hinalikan ako sa noo. Isang galaw na ngayon ay nilulubog ang aking sikmura. Ngunit hindi ko siya itinulak palayo. Sinuklian ko ang kanilang mga ngiti ng isang mapanlinlang na kabaitan. Sabi ko, maayos naman ang trabaho at katatapos ko lang sa isang napakaproduktibong pulong. Umupo ako sa isang upuan na nakaharap sa aking biyenan at asawa. Binuksan ko ang usapan, diretsahan, ngunit may tinig na pinilit kong maging pinaka-inosente. Nagtanong ako kung kumusta na si Mama Elena. Sabi ko, matagal na rin akong hindi nakakadalaw dahil sa trabaho. Napansin kong nagulat si Romeo sandali, tila ba tensyonado. Pero agad siyang nakabawi. Sa kanyang kahusayan sa pagsisinungaling, sinabi niyang maayos si Mama Elena. Nilikha pa nga niya ang kwento na tumawag daw si Mama sa kanya kaninang umaga. Ang sabi raw ni Mama ay napakasaya nito sa pagreretiro, abala sa pag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang bagong bahay. Masiglang sumingit si Madam Gloria. Idinagdag niya pa na laging nagpapabati si Mama Elena, at sinabing huwag na raw akong mag-abala na dumalaw dahil masyado raw abala si Mama sa mga aktibidad ng simbahan sa bagong lugar. Nang marinig ko ang serye ng mga kasinungalingan na iyon na napakagaling na pagkakabuo, naramdaman kong dumaloy ang dugo sa ulo ko. Gaano nga ba kasama ang mga taong nasa harapan ko? Kaya nilang humiti at magsinungaling ng walang kaunting kahihiyan matapos nilang pahirapan ang isang matanda. Ngunit pinanatili ko ang aking ngiti. Tumango ako na parang naniniwala sa lahat ng kanilang sinabi. Pagkatapos, diretsahan na si Romeo. Sa paksang talagang kinaiinteresan niya.
Gamit ang dahilan ng mahirap na sitwasyon ng ekonomiya, sinabi niyang kailangan niya ng dagdag na kapital para sa kanyang negosyo sa real estate na di umano ay dumadaan sa pagsubo. Humingi siya sa akin ng malaking halaga ng pera na ililipat sa kanyang personal na account. Sinang-ayunan siya ni Madam Gloria. Idiniin niya na bilang isang mabuting asawa, obligasyon ko raw tulungan ang aking asawa para mapanatili ang danga ng pamilya. Nagkunwari akong nag-iisip. Sa loob-loob ko, tumatawa ako ng mapanukso. Anong negosyo sa real estate? Alam kong ang mga negosyo ni Romeo ay takip lamang sa kanyang pagiging tamad. Ang perang iyon, sigurado ako, ay gagamitin lamang sa paglustay kasama si Bea at sa pagbabayad ng mga utang ng kanyang mamahaling pamumuhay. Gayunpaman, tinanggap ko ang kanyang hiling. Sabi ko, ihahanda ko ang pera, ngunit kailangan ko ng ilang araw para i-liquidate ang isang fixed-term deposit. Nagliwanag ang mukha ni Romeo at ni Madam Gloria. Nagkatinginan sila ng may ekspresyon ng tagumpay, naniniwalang ako pa rin ang baka tonta o gatasang baka na pwede nilang pagsamantalahan ayon sa kanilang gusto. Nagpaalam ako para umakyat sa aking silid, para daw maligo at magpahinga. Iniwan ko silang nagdiriwang sa kanilang panandaliang tagumpay. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Romeo, humihilik ng malakas, tahimik akong bumangon. Kinuha ko ang briefcase ni Romeo na nakakalat lang sa tokador. Maingat kong binuksan at sinuri ang nilalaman nito. Nakita ko ang tumpok ng mga unpaid credit card bills. Mga resibo ng hulog ng isang mamahaling sasakyan na nakapangalan sa ibang tao. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita ko ang orihinal na titulo ng bahay na binili ko para kay Mama. Nakapangalan na ito kay Madam Gloria. Ang pagpapalit ng pangalan ay ginawa, marahil, sa pamamagitan ng pamimiki ng pirma ni Mama Elena o sa ilalim ng pamimilit noong araw na pinalayas siya. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat ng dokumento bilang ebidensya. Nakita ko rin ang isang papel na may mga tala ng utang sa mga nagpapautang na may napakataas na interes. Lumalabas, ang mamahaling pamumuhay ni Romeo at Madam Gloria ay nakasalalay sa bundok ng utang. Umaasa sila sa aking yaman upang takpan ang kanilang mga butas. Pagkatapos ng lahat na nangyari, naiisip ko. Gaano nga ba kahirap ang magmahal ng bulag? At gaano ba kasakit kapag ang pinagkakatiwalaan mo ay siyang sumisira sa buhay mo? Kayo, ano sa tingin ninyo? Kinaumagahan, maaga akong nagtungo sa opisina ni Atty. David. Ang kanyang opisina ay tahimik, malayo sa ingay ng aking tahanan. Sa kanyang harapan, walang mga maskara. Hindi na ako kailangan pang magkunwari. Ibinigay niya sa akin ang isang serye ng mga dokumento. Ang mga resulta ng kanyang mabilisang investigasyon. Tinatanggap ko ang bawat papel na para akong humihinga ng mabigat. Walang direktang pagtingin sa kanya. Bawat salita, bawat linya, parang tumatago sa aking kaluluwa. Samantha, simulang sabi ni Atty. David, kalmado ang kanyang tinig. Kinumpirma namin. Si Bea. Siya nga ang kabit ni Romeo. Tumango lang ako. Hindi na ako nagulat. Ang kirot ng katotohanan ay pamilyar na sa akin. Ang apartment na tinitirhan ni Bea, isang marangyang lugar, ang upa pala nito ay binabayaran mula sa pondo ng aking kumpanya. Niluluto. Ginawang parang gastos ng isang bagong sangay. Pakiramdam ko, naging napakatanga ko. Masyado akong abala sa pagtitiwala sa iba, hindi ko napansin na may mga dagan na pala na nagnanakaw sa aking sariling bodega. Ngunit mayroon pa. Isang balita na mas nakababahala. Ang bahay ni Mama Elena, patuloy ni Atty. David, na ngayon ay nakapangalan kay Madam Gloria. Nasa pribadong listahan na para sa pagbebenta. Para saan? Para daw masakop ang isang kagyat na utang ni Romeo sa isang nagpapautang. 48 oras na lang. Iyon lang ang oras bago ang bahay ay mapunta sa kamay ng isang taong walang puso.
Kung mangyari iyon, mas magiging mahirap na itong mabawi, nanginginig ako. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Bawat segundo ay mahalaga. Ang panahon ay lumilipas. Attorney David, sabi ko, kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan kong bilisan ang aking plano. Hiniling ko sa kanya na mag-draft ng isang kontrata ng negosyo. Isang kontrata na bitag. Kailangan itong magmukhang napakakaakit-akit. Na parang bibigyan ko sina Romeo at Madam Gloria ng matataas na posisyon sa aking kumpanya. Mayroong napakahusay na sweldo at lahat ng uri ng luho. Ngunit sa loob ng kontrata, kailangan may nakatago. May mga clause na nakasulat sa komplikadong legal na lengguwahe. Ang esensya ng mga clause na iyon, kailangan tanggapin ng mga pipirma ang lahat ng responsibilidad para sa mga utang ng isang kumpanya. Isang kumpanyang gawa-gawa lamang. At kailangan nilang isuko ang lahat ng kanilang personal na ari-arian bilang hindi mababawi na garantiya. Gusto ko na ibalik nila ng kusa ang lahat ng kanilang ninakaw nang hindi nila nalalaman. Napangiti si Atchoy. David. Isang bahagyang ngiti. Nakikita niya ang aking plano. Pinuri niya ang aking pagiging kalmado sa harap ng bagyo ng aking kasal. Nangako siya na ang dokumento ay handa na mamayang hapon. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Kailangan ko ng mas maraming impormasyon. Kailangan kong marinig. Para mas makumpleto ang aking plano, nagpa siya akong personal na pumunta sa lugar ng marangyang apartment kung saan nakatira si Bea. Naayos na ni Atchoy. David. Mayroong mikropono sa loob ng apartment. Nagkunwari lang ang kanyang mga tauhan na teknisyan ng air conditioning. Umupo ako sa loob ng aking sasakyan. Isang sasakyang soundproof. Isinuot ko ang aking headset. Ang puso ko ay bumibilis habang binubuksan ko ang receiver. Ilang segundo ng static. Pagkatapos, malinaw na ang usapan. Boses ni Romeo. Nagrereklamo siya kung gaano daw siya kapagod. Sabi niya, ang pagpapanggap sa harap ni Samantha ay mas nakakapagod araw-araw. Masyado raw akong matalino. Nagsisimula na raw akong magtanong ng napakaraming tungkol sa pera. Isang tinig ng babae ang sumagot. Matamis ang tono. May pagkamayabang. Si Bea. Pinipilit niya si Romeo na diborsyohin na ako. Sawa na raw siya sa pagtatago. Parang ninakaw na paninda. Gusto na raw niyang magpakilala sa publiko bilang asawa ni Romeo. At tamasahin ang yaman nito nang hindi nagtatago, sinubukan siyang pakalmahin ni Romeo. Mga walang saysay na pangako. Sabi niya, malapit na raw ang lahat ng ari-arian ko ay mapunta sa kanyang ina, kay Madam Gloria. Para raw maging ligtas ang kanyang legal na posisyon bago maghain ng kaso ng diborsyo. Pero ang sumunod nilang pinag-usapan, iyon ang nagpatindig ng aking balahibo. Nagpatigil ng aking mundo, nagbigay ng ideya si Bea. Simulan daw ni Romeo na lagyan ng gamot ang aking inumin gabi-gabi. Isang uri daw ng pampakalma na may mataas na dosis. Na pwedeng magdulot ng pagkawala ng konsentrasyon. Pagkakaroon ng mga maling akala. At unti-unti, magmukha akong nagkakaroon ng mental disorder, ang kanilang layunin. Baluktot. Kung ako daw ay ideklarang walang kakayahan, o may malalim na depresyon, ang pamamahala ng lahat ng ari-arian ng kumpanya, at ang aming mga ari-arian ay pwedeng mapunta kay Romeo bilang aking legal na tagapangalaga. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Hindi ako makapaniwala. Ang aking asawa. May kakayahan siyang gumawa ng ganitong kasamaan. Ang planong iyon ay hindi lang para nakawin ang aking yaman, kundi para sirain ang aking buhay. Ang aking katinuan, isang luha ng galit ang dumaloy sa aking pisngi. Ngunit agad ko itong pinunasan. Hindi ako pwedeng maging mahina. Ang recording ng usapang iyon ay otomatikong na-save sa cloud. Accessible sa akin at kay Attorney David. Nagpatuloy ang usapan. Narinig ko ang mga yabag ni Romeo na nagpaalam.
Kailangan na daw niyang umuwi para hindi ako maghinala. Pagkatapos ng tunog ng pintong sumara, nagkaroon ng maikling katahimikan. Akala ko magpapahinga na si Bea. Pero biglang tumunog ang telepono. Sumagot si Bea. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Ngayon, matatag at malamig. Wala nang pagiging maamo. Nakikipag-usap siya sa isang tao sa kabilang linya. Sabi niya, maayos na maayos daw ang kanilang plano. Sinabi niyang ang taang si Romeo ay naniniwalang sa kanya ang anak na dinadala niya. Napahawak ako sa aking bibig. Isang bagong katotohanan ang lumabas. Buntis si Bea. At hindi anak ni Romeo. Tumawa si Bea. Isang tawang puno ng mali siya. Sabi niya, tulay lang si Romeo. Para lang makakuha ng pera. At ang tunay na ama ng bata ay iba. Na mukhang naghihintay din ng kanyang bahagi sa kanilang tiluoti o nakaunayaman. Ang impormasyong iyon ay parang isang sandatang nuklear para sa akin. Si Romeo, na nag-aakalang siya ang pinakamatalino dahil sa panloloko sa kanyang asawa, ay niloloko rin pala ng kanyang sariling kabit. Handa siyang paalisin ang kanyang biyenan at taksilin ang kanyang asawa para sa isang babae na hindi man lang tapat sa kanya. Nakaramdam ako ng pagkasuklam at awa sa katangahan ng aking asawa. Pinatay ko ang device. Sapat na ang basura na narinig ko sa araw na iyon. Inalis ko ang aking face mask at salamin. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Mukha akong pagod. Ngunit ang aking tingin ay matalim. Puno ng determinasyon. Pinangako ko sa sarili ko na ipapaalam ko kay Romeo ang totoo tungkol kay Bea sa huling sandali. Kapag wala na siyang natira, para ang kanyang sakit ay maging lubos, kinabukasan, gabi na ako umuwi. Sadyang pinatagal ko ang aking pagdating para mainip ng husto sina Romeo at Madam Gloria. Alam kong naghihintay na sila. Alam kong gutom na sila sa aking pera. Nang pumasok ako, ramdam ko ang tensyon sa hangin. Nandoon na sila, naghihintay. Excited para sa pangako ng malaking proyekto. Pero kumilos ako ng natural. May dala akong makapal na leather folder. Mukha itong napaka-eksklusibo. Sinalubong ako ni Romeo ng mailabis na kabaitan. Inalok pa nga niya ako ng isang baso ng orange juice na nakahanda na sa mesa. Tiningnan ko ang baso. Naalala ko ang narinig kong plano. Dahan-dahan ko itong tinanggihan. Sabi ko, sumasama ang tiyan ko dahil sa sobrang kape sa opisina. Humingi ako ng isang bote ng mineral water na hindi pa nabubuksan. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Romeo. Ngunit hindi siya nakapagpumilit. Sa loob-loob ko, umiti ako. Napigilan ko ang una nilang pagtatangka. Ngayon, oras ko na. Oras ko na upang ilunsad ang isang nakamamatay na atake. Sa pamamagitan ng mga papel na hawak ko. Ang hapagkainan ng gabing iyon ay inayos upang magmukhang formal, ngunit may pagkamalugod. Ang kristal na chandelier sa kisame ay nagniningning ng matindi. Sumasalamin ang ilaw nito sa mamahaling plato ng porselana na bihirang gamitin. Si Madam Gloria, nakaupo sa dulo ng mesa, taas noo, suot ang peking brilyanteng brooch na regalo ko. Ramdam niya na siya ay isang dakilang ginang. Si Romeo, sa kanyang kanan, nakasuot ng pinakamagandang damit. Sinusubukan niyang magmukhang may dignidad ng isang batang ehekutibo. Umupo ako sa tapat nila. Kalmado. At may kontrol sa sitwasyon. Inilagay ko ang makapal na leather folder sa gitna ng mesa. Ang folder na iyon ay naging sentro ng lahat ng tingin. Ang masarap na pagkain na inihain ay tila hindi na interesado sina Romeo o ang kanyang mama. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga dokumentong iyon. Sinimulan ko ang usapan ng may seryoso, ngunit mapanghikayat na tono. Ipinaliwanag ko na ang bagong kumpanya na ilulunsad ko ay nakatuon sa pag-export ng mga hilaw na materyales.
Ang halaga nito ay daan-daang milyong piso. Sinabi ko na ang mga dayuhang mamumuhunan ay humihingi ng isang board of directors na binubuo ng mga taong may matatag na personal na ari-arian. Bilang garantiya ng integridad, tiningnan ko si Romeo ng diretso sa mata. At sinabi kong wala akong ibang pinagkakatiwalaan, kundi ang aking asawa upang hawakan ang posisyon ng general manager. Lumobo ang dibdib ni Romeo. Ang kanyang ego ay ganap na pinasaya. Pagkatapos, bumaling ako kay Madam Gloria. Sabi ko, ang karunungan ng isang ina ay hindi matatawaran. Kailangan ito sa posisyon ng chairwoman of the board. Para daw masubaybayan ang maayos na takbo ng kumpanya. Ngumiti si Madam Gloria ng malapad. Kitang-kita ang kanyang pustiso. Tumango siya. Masayang-masaya sa peking pagpuri. Pagkatapos, kinuha ko ang 2 makapal na bunto ng papel mula sa folder. Ang mga dokumento ay siksik. Puno ng komplikadong legal at pinansyal na terminolohiya. Alam na alam ko na sina Romeo at Madam Gloria ay mga taong tamad magbasa ng mga detalye. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang resulta. At ang prestihiyo. Inabot ko sa kanila ang isang ginintuang fountain pen na kinuha ko sa bulsa ng aking blazer. Ipinaliwanag ko ng maikli ang mga seksyon na kailangan nilang lagdaan. Sabi ko, formalidad lang daw ito para sa paglilipat ng kapangyarihan. At para irehistro ang kanilang mga pangalan sa departamento bilang lehitimong may-ari ng bagong kumpanya. Binanggit ko rin na mayroong isang annex. Isang listahan ng mga ari-arian. Kailangan daw ilakip. Isang standard administrative requirement. Kasama rito ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Madam Gloria. Ang bahay na ninakaw kay Mama Elena. At ang mga mamahaling sasakyan na ginagamit ni Romeo. Sandaling nagtanong si Romeo tungkol sa isang clause na mukhang napakahaba. Agad at kalmadong sumagot ako. Simpleng clause lang daw iyon. Para sa proteksyon ng asset. Para maiwasan ang mga demanda mula sa kompetisyon. Isang sagot na wala namang tunay na kahulugan. Pero para sa isang taong bulag sa kasakiman tulad ni Romeo, ito ay tunog na perpektong lohikal. Sina Attorney David at ang kanyang koponan ay sumulat ng mga parirala sa kontratang iyon ang may demonyong katalinuhan. Sa likod ng mga salitang parang kapaki-pakinabang, may nakatagong nakamamatay na mga clause. Ang mga clause na iyon ay nagsasaad na ang mga pumirma. Sa kasong ito, ang general manager at ang chairwoman ay sumasang-ayon na akuin ang lahat ng umiiral ng utang ng kumpanya. At ginagarantiya ang utang na iyon gamit ang lahat ng kanilang personal na ari-arian. Walang eksepsyon. Kung sakaling hindi makapagbayad ang kumpanya. At sa katunayan, ang Phantom Company ay nakaset up na sa sistema ng aking pananalapi. Para malugi sa loob ng ilang araw, nang walang binabasang salita, kinuha ni Romeo ang ginintuang fountain pen. Ang kanyang kanang kamay ay mabilis na lumagda sa selyo ng estado. Nilagdaan niya ang bawat pahina ng may sigasig. Na parang lumalagda siya sa isang sertipiko ng kayamanan. Samantalang ang totoo, nilalagdaan niya ang kanyang sariling hatol ng kahirapan. Nang matapos si Romeo, si Madam Gloria naman ang sumunod. Hindi man lang nagtanong ang matanda. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang kahon para sa pirma ng chairwoman. Nang may pagmamayabang, iginuhit ni Madam Gloria ang kanyang pirma. Ang tunog ng pagdami ng panulat sa papel sa katahimikan ng gabi ay parang isang simponya ng tagumpay para sa pandinig ko. Bawat guhit ng tinta ay ang paghihiganti para sa bawat luha na inihulog ni Mama Elena sa palengke. Nang matapos ang lahat ng dokumento, sinuri ko ang mga ito. Ang aking mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Itinatago ko ang matinding kasiyahan na bumubulwak sa aking dibdib. Isinara ko ng mahigpit ang folder. Na parang sinisilyuhan ko ang kapalaran ng aking asawa at ng aking biyenan sa loob nito. Sabi ko, dadalhin ko ang mga dokumento sa notarya kinabukasan ng umaga. Para daw mapabilis ang legal na proseso.
At mailabas ang pondo ng pamumuhunan ng mas maaga, naghiyawan sa tuwa sina Romeo at Madam Gloria. Nagyakapan pa nga sila. Ipinagdiriwang ang maliwanag na kinabukasan na kanilang iniisip. Naisip na ni Romeo ang pagbili ng bagong sports car. Samantalang si Madam Gloria naman ay nagpaplano na ireporma ang ninakaw na bahay. Para daw maging mas marangya. At ipagyabang sa kanyang mga kapitbahay. Nagpaalam ako sa mesa. Ang dahilan ko, kailangan kong maghanda ng presentasyon para sa mga mamumuhunan kinabukasan. Nang makarating ako sa aking silid, isinara ko ang pinto. May lock. Sumandal ako sa kahoy. Huminga ng malalim. Nanginginig ang aking mga binti matapos ang matinding pagpapanggap. Kinuha ko ang aking telepono. Kinuhanan ko ng litrato ang mga nilagdaang dokumento. At ipinadala ko kay Atty. David. May kasamang maikling mensahe. Ang mga isda ay nasa lambat na. Hilahin na. Agad sumagot si Atty. David. May ikon ng hinlalaki na nakataas. Mula kinabukasan, ang legal na mekanismo ay otomatikong magsisimula. Ang Phantom Company ay makakatanggap ng demand for payment para sa mga utang nito. Mula sa mga nagpapautang na sa totoo ay hindi direktang konektado sa akin. At dahil walang pondo ang kumpanya, ang garantiya ng personal na ari-arian ng mga administrador nito ay ipapatupad agad. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Samantala, sa kabilang silid, tinawagan ni Romeo si Bea. Tuwang-tuwa. Kinuwento niya na opisyal na raw siyang isang malaking boss. Si Bea naman, sa kabilang linya, ay pinupuri siya. Bagamat sa loob-loob niya, ang mahalaga lang sa kanya ay kung kailan niya masisiyahan ang pera. Lahat sila ay natulog ng may kani-kanilang pangarap. Sina Romeo at Madam Gloria ay nangangarap ng walang limitasyong kayamanan. Si Bea ay nangangarap ng isang marangyang buhay na walang tali. Ngunit ako, hindi ako nangangarap. Nagising ako ng may katiyakan. Na ang katarungan ay malapit ng ihain. Mayroon na lang silang kaunting oras. Bukas ang huling araw na masisiyahan sila sa malambot na kama at aircon. Sa makalawa, ang malupit na katotohanan ay sasampal sa kanilang mukha. Gigisingin sila mula sa kanilang nakalalasing na pangarap ng kasakiman. Noong gabing iyon, matapos kong maipadala ang mga larawan kay Atty. David, alam kong nagsimula na ang lahat. Alam kong gumulong na ang mga gulong ng batas. Ang kumpanyang iyon, ang Phantom Company, ay agad na nakatanggap ng mga demand letter para sa pagbabayad ng mga utang. Malalaking halaga. At dahil wala namang pondo ang kumpanya, ang mga ari-arian na personal na ginagarantiya ni na Romeo at Madam Gloria ay kailangan ng kumpiskahin. Agad. Inipilit ni Madam Gloria na magkaroon ng isang malaking salo-salo. Isang pagdiriwang para sa kanilang ibagong posisyon. Nag-imbita siya ng lahat ng kakilala niya, mula sa alta sosyedad hanggang sa mga kamag-anak na malayo na ang loob. Gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na ang kanyang pamilya ay mas mayaman at mas makapangyarihan na. Ang bahay ay punong-puno ng palamuti. May mamahaling imported na bulaklak sa bawat sulok. Ang mahabang buffet table ay puno ng masasarap na pagkain. Mahinang tumutugtog ang classical music, nagdaragdag ng peking elegansya. Si Madam Gloria, nakasuot ng makintab na sutlang kasuotan. Suot pa rin niya ang peking brilyanting broadsin na ibinigay ko. Naglalakad siya na parang isang reyna. Sa isang sulok, si Romeo ay masayang nakikipag-usap kay Bea, na ipinakilala niya bilang isang malayong pinsan. Pinagmasdan ko ang lahat mula sa taas. Mula sa aking silid. Ang aking tingin ay malamig. Naramdaman ko ang pagkasuklam. Na may lakas pa ng loob si Romeo na dalhin ang kanyang kabit sa aming sariling bahay. Pero alam kong ito na ang huling yugto ng kanilang pagpapanggap, inayos ko ang aking belo. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan akong bumaba sa hagdan.
Ang aking presensya. Kalmado. May dignidad. Nakatawag pansin sa lahat. Nang makita ako ni Madam Gloria, pakiramdam ko ay naisahan siya. Kinuha niya ang mikropono para magbigay ng talumpati. Pinuri niya si Romeo ng husto. Ngunit mayroon siyang mga salitang masasakit na ipinukol sa akin. Sabi niya, ang isang mabuting asawa raw ay dapat magbigay ng mga anak, hindi lang mag-focus sa karir. Nagbulungan ang mga bisita nakatingin sa akin. Ngumiti si Romeo ng mayabang. Si Bea ay nakangiti rin, puno ng mali siya, hindi ako natinag. Lumapit ako at kinuha ang mikropono mula sa aking biyenan. Tiningnan ko ang mga bisita. Pagkatapos ay tiningnan ko si Romeo at si Madam Gloria. Sa aking tinig na kalmado, ngunit tumatagos, pinasalamatan ko ang lahat sa kanilang presensya. Sinabi kong totoo, napaka-espesyal ng gabing iyon. Isang gabi na hinding-hindi makakalimutan ng pamilyang ito, at pagkatapos, bumulong ako. Ngunit napakalapit ng mikropono, kaya narinig ng lahat. Masiyahan kayo sa mamahaling pagkain na ito, dahil baka ito na ang huling mamahaling pagkain na ihahain ng mga host. Bago pa man maunawaan ni na Romeo at Madam Gloria ang mga salitang iyon, bumukas ng maluwag ang pintuan. Pumasok si Atty. David ng matatag. Sa likod niya, 4 na malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng judicial agents. At 2 pulis, ang salo-salo na kanina'y maingay ay agad na natahimik. Tumigil ang musika, namutla si Romeo. Hinarap niya ang mga dumating. Tinanong kung sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na pumasok. Kalmadong kinuha ni Atty. David ang ilang dokumento. Ipinaalam niya sa malinaw na tinig na naroroon sila upang kumpiskahin ang mga ari-arian na iniharap bilang garantiya. Batay sa clause ng paglabag sa kontrata ng kumpanyang pinamamahalaan ni na Ginoong Romeo at Ginang Gloria, tumawa si Romeo. Isang tawang hindi makapaniwala. Akala niya, biro lang ito. Sumigaw siya na kahapon lang siya pumirma. Na hindi pa raw dumarating ang pera. Ngumiti ng bahagya si Atty. David. At ipinaliwanag ang legal na katotohanan. Ang dokumento na nilagdaan nila ay isang paglilipat ng responsibilidad ng utang ng isang kumpanya na deklarado ng technically bankrupt. Sa kanilang mga lagda, personal nilang inako ang lahat ng utang. At dahil insolvente ang kumpanya, ang mga personal na ari-arian na iniharap bilang garantiya ay kailangan ng kumpiskahin sa sandaling iyon. Namutla ang mukha ni Romeo. Nagulantang si Madam Gloria. Napasigaw siya sa pagkahisterikal, inakusahan si Atty. David na isang manloloko. Nagsimulang kumilos ang mga ahente. Lumapit ang isa kay Madam Gloria at hiniling na alisin niya ang lahat ng alahas na suot niya. Dahil kasama iyon sa inventaryo ng mga ari-arian na kumpiskahin. Lumaban si Madam Gloria, ngunit wala itong silbi. Tinawag niya ako ng sumisigaw, humihingi ng tulong. Ngunit nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan ang eksena ng walang ekspresyon, si Bea, nang makita ang kaguluhan, sinubukan niyang lumabas sa likod. Ngunit mayroon ng ibang ahente na nagbabantay sa lahat ng labasan. Ang mga takot na bisita ay nagkalat. Ang salo-salo ng yaman ay naging isang eksena ng pagkalugi sa isang iglap. Nagsimulang idikit ng mga ahente ang mga pulang sticker na may nakasulat na embargado sa mga muebles, sa telebisyon, sa mga painting. Sinubukan ni Romeo na tumutol, ngunit pinigilan siya. Wasto ang utos ng hukuman. Ipinabatid ni Atty. David sa kanila na mayroon silang 48 oras upang ganap na lisanin ang bahay. Ngunit ang mga personal na ari-arian tulad ng alahas at sasakyan ay kailangan ng ibigay ngayong gabing iyon. Kinuha ang mga susi ng mamahaling sasakyan na ipinagyayabang ni Romeo sa garahe. Habang gumuho ang kanyang mundo, lumapit ako kay Madam Gloria na umiiyak. At bumulong ako sa kanyang tenga. Ipinaalala ko sa kanya kung paano niya walang awang pinalaya si Mama Elena. Hindi kailanman nagkakamali ang karma sa direksyon, sabi ko.
Naghihintay lang ito ng tamang oras para bumisita. Isang malalim na pakiramdam ng pagod ang dumapo sa akin habang pinagmamasdan ko ang kaguluhan. Ang katarungan ay naihatid. Ngunit ang naramdaman ko ay hindi ganap na tagumpay. Mayroong isang bigat, isang muling pag-iisip, ang pagod sa labanan. At ang tanong, ito ba talaga ang katarungan na hinahanap ko? Ito ba talaga ang katapusan ng lahat, 2 araw pagkatapos ng lahat ng nangyari? Ang marangyang bahay na dating tahanan ko. Ang lugar na minsan ay puno ng pagtawa at ng malalim na pighati. Ngayon, nagising si Romeo sa gitna ng malamig na pawis. Ang aircon sa kanilang silid patay. Sinubukan niyang sindihan ang ilaw. Walang tugon. Pinutol na ang kuryente. Naglakad siya ng paika-ika patungo sa banyo. Para sana maghilamos. Ngunit mula sa gripo, tanging isang hungkag na tunog ang lumabas. Pinutol na rin ang tubig. Ang bahay ay isa ng walang lamang kabibi. Walang buhay. Mula sa ibaba, may malakas at determinadong katok sa pinto. Hindi iyon katok ng isang bisita, kundi tunog ng isang pagpapatupad. Ginising ni Romeo si Bea, na natutulog sa tabi niya. Bumangon si Bea, ang mukha ay nakasimangot. Nagrereklamo sa init at uhaw. Bumaba sila sa hagdan. Sa sala, nakaupo na si Madam Gloria sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay namamaga. Mukha siyang kaluluwang naliligaw. Ang pangunahing pinto ay pilit na binuksan mula sa labas. Isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng asul na work uniform ang pumasok. Sinundan sila ni Achoy, David at ng ilang pulis. Sila ang eviction team. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpaligoy-ligoy si Achoy. David. Nagbigay siya ng direktang utos sa kanyang koponan. Ilabas ang lahat ng gamit ni na Romeo at Madam Gloria sa harap ng bakuran. Mabilis silang kumilos. Malupit. Ang sofa. Ang mesa. Ang mga damit mula sa mga aparador. Lahat ay inilabas. Walang pakialam. At itinumpok sa damuhan. Nagdingit-ngit sa galit si Romeo. Sinubukan niyang pigilan ang isang manggagawa na kumukuha ng telebisyon. Sumisigaw na bahay ng asawa ko ito, si Samantha. Babayaran niya ang lahat ng ito. Nagsimula siyang tawagin ang aking pangalan nang sumisigaw. Ang kanyang boses ay basag. Puno ng kawalan ng pag-asa at doon ako lumabas. Mula sa kusina. Nakasuot ako ng isang eleganteng earth-toned business suit. May dala akong maliit na maleta. Ang aking mukha, sariwa at kalmado. Kaibahan sa kaguluhan sa paligid, tumakbo si Romeo sa akin. Hinawakan niya ang aking braso. Nagmakaawa siya na bayaran ko ang utang ng kumpanya gamit ang aking ipon. Kumbinsido siyang marami pa akong pera. Hinila ko ang aking braso. Isang biglang galaw. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Mayroong lamig sa aking tingin na nagpatakot sa kanya. Sa malinaw at malakas kong tinig. Para marinig ni na Madam Gloria at Bea. Sinabi kong wala akong anumang obligasyon na magbayad ng kahit isang sentimos ng kanilang mga utang. Kinuha ko ang isang pulang folder mula sa aking bag. At inihagi sa dibdib ni Romeo. Nahawakan niya. Nanginginig. Nang buksan niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ang papel ng annulment namin. Ang annulment na isinampa ko ay naproseso ng in absentia. Dahil si Romeo ay hindi kailanman nagpakita sa mga pagdinig sa hukuman. Ang mga abiso ay matalinong itinago ng aking mga tauhan. Sa gitna ng tambak ng mga bil. Sa harap ng Diyos at ng tao, sabi ko. Hindi na kami mag-asawa simula kahapon. Nang ibaba ng hukom ang hatol. Gumuho si Romeo. Lumuhod sa sahig. Hindi siya makapagsalita.
Nagpatuloy ako sa aking paliwanag. Sa isang malamig na tono, ipinaalala ko sa kanya ang prenuptial agreement. Ang kasunduan sa kasal na pinirmahan niya sa simula ng aming pagpapakasal. Isang dokumento na pinirmahan niya nang hindi binabasa. Nabubulagan ng pag-ibig. Nakasaad doon na ang mga utang ng bawat asawa ay personal na responsibilidad ng bawat isa. At dahil siya at si Madam Gloria ang pumirma sa kontrata ng Phantom Company bilang personal na guarantor, ang aking ari-arian ay protektado. Higit pa rito, ang bahagi ng aming conjugal property na sana ay para sa kanya, ay ginamit na upang bayaran ang mga multa sa pagkaantala. At ang interes ng utang, nang marinig iyon, naghisterya si Madam Gloria. Gumapang siya sa akin. Nagmakaawa. Sinabi niyang isa siyang matanda, ang kanyang biyenan, at karapat-dapat daw siya sa paggalang. Lumuhod ako. Tiningnan ko ang babaeng minsan ay napakamayabang. Ipinaalala ko sa kanya ang mga salitang ginamit niya para insultuhin si Mama Elena. Tinawag niya itong parasite at starving wretch. Ngayon, sabi ko, ikaw ang parasite na walang host. Sumenyas ako kay Atoy. David. Lumapit siya at inihayag ang huling at pinakamalupit na impormasyon. Ipinabatid niya sa kanila na ang marangyang bahay na iyon ay ibinenta na sa isang pribadong auction ng bangko. Isang linggo na ang nakakaraan. Dahil si Romeo ay hindi nagbabayad ng buwis sa ari-arian sa loob ng 2 taon. At ang bumili, ang bago at lehitimong may-ari, ay isang key investor na may edad. Biglang, isang simpleng kotse ang huminto. Sa harap ng bukas na gate, bumukas ang pinto. At lumabas si Mama Elena, ang ina ko, na pinilit maghalongkat sa basura. Ngayon, malinis na siya. At may maliwanag na mukha, itinuro ni Atchongi. David si Mama Elena. Siya ang bagong may-ari. Binili ni Mama Elena ang bahay. Gamit ang lihim na ipon. Na naipon niya sa loob ng ilang dekada. Bunga ng mana mula sa mga lupain ng kanyang mga ninuno. Nakatatapos lang niyang ibenta sa napakagandang presyo. Ang pera na laging inipon niya. Para sa kinabukasan ko. At ng aking mga magiging anak. Sina Romeo at Madam Gloria. Nakatingin ng nakanganga. Hindi makapaniwala. Ang babaeng kanilang pinahiya. At tinapaktapakan. Ay ngayon ang may hawak ng titulo ng bahay. Na dating kanilang kanlungan, dahan-dahang naglakad si Mama Elena sa hardin. Na minsan ay kanya. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan, si Madam Gloria. May halong lungkot at determinasyon. Hindi siya nagsalita ng kahit anong nakakasakit. Tanging mahina lang siyang nagsabi. Ililinisin ang bahay mula sa lahat ng negatibong enerhiya. Inutusan niya ang mga manggagawa na siguraduhin nilang ilabas ang lahat ng gamit ni na Romeo at Madam Gloria. Ayaw niyang may matira, kahit bakas ng kanilang kasamaan, sa magiging tahanan ng kanyang anak. Si Bie, nang makita ang sitwasyon, ay walang pag-asang. Kinuha niya ng tahimik ang kanyang bag at sinubukan niyang lumabas. Sa likod na pinto, nakita ko siya, pero pinabayaan ko lang. Alam kong hindi magiging mas maganda ang kapalaran ni Bea. Walang pera, buntis sa iba, at walang mapuntahan. Sa huli, sina Romeo at Madam Gloria. Nakatayo sa bangketa, sa harap ng mataas na bahay. Ang kanilang mga damit, nakasalansan lang, sa malalaking itim na basurahan. Wala silang pitaka. Ang kanilang mga card ay na-block na. Humampas ng malakas ang araw. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay.
para panoorin ang nakakahiyang palabas. Ang mga bulungan, parang mga patalim. Hindi ba yun ang mga bagong mayaman na napakamayabang? Pinalaya sila. Yumuko si Romeo. Ang kahihiyan ay hindi matitiis, lumabas ako sa gate. At tumayo sa tabi ng aking mama. Tiningnan ko ang aking dating asawa. At ang aking dating biyenan. Sa huling pagkakataon, wala na akong galit. Tanging ginhawa na lang. Dahan-dahan kong isinara ang mataas na bakal na gate. Ang tunog ng metal ng trangka ay nagtapos sa aming relasyon. Magpakailanman. Sina Romeo at Madam Gloria ay ngayon ay nag-iisa. Sa isang malupit na mundo, nararamdaman ang parehong naramdaman ni Mama Elena. Ngunit may pagkakaiba. Wala silang sinumang tutulong. Kung nakikinig pa kayo hanggang ngayon, tulungan niyo po ako mangyaring mag-comment ng isa sa ibaba para malaman kung may kasama pa rin ako sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya po ang pinakamalaking pampatibay loob para maikwento ko pa ang nalalabi. Maraming salamat po. Nang hapong iyon, matapos naming iwan sina Romeo at Madam Gloria sa harap ng bahay, patuloy ang kanilang paglalakbay. Walang patutunguhan. Gutom na. Walang-wala. Kasama nila si Bea, naglakad sila ng walang direksyon. Mga katawang pagod. Madungis. Basang-basa ng pawis. Halos 24 na oras na silang hindi nakatikim ng pagkain. Ang kanilang mga telepono, kinumpis ka na sa pag-asang may makukuhang awa. O kahit tulong man lang. Dinala. Sila ng kanilang mga paa sa harap ng gusali ng aking opisina. Ang tore ng salamin ay nakatayo ng maringal. Sinubukan nilang pumasok sa lobby. Ngunit hinarang sila ng gwardya. Nakilala niya si Romeo. Ang utos ay malinaw, sa huli umupo sila sa bangketa. Sa tabi ng labasan ng paradahan. Naghihintay. Umaasa sa awa ko, hindi nagtagal, isang itim at makintab na sedan ang lumabas sa garahe. Ang aking sasakyan. Agad na sumugod si Romeo. Bumusina ang sasakyan. Mabilis. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba. Nakita nila ako. Sariwa. Kalmado. Sa aking tabi si Mama Elena. Mukha siyang malusog at payapa. Ang kaibahan namin. Sa kanila. Napakalaki. Parang bangin. Pinalibutan ng 3 ang bintana. Ang amoy ng pawis at dumi mula sa kanilang mga katawan. Siguro ay kumalat sa loob ng aking sasakyan. Nagsimulang magmakaawa si Romeo. Ang kanyang boses ay basag. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, isa lang daw itong pagkakamali. Magbabago raw siya. Sumama si Madam Gloria sa pagmamakaawa. Umiiyak ng malakas. Sabi niya, isa raw siyang matandang babae. At may sakit. Si Bea. Nakaraniway mapagmataas. Ngayon ay nakayuko. Umaasa na baka magbigay ako ng pera, pinakinggan ko sila. Walang kurap. Nang matapos sila, bahagya akong umiti. Sinabi kong narinig ko ang kanilang mga reklamo tungkol sa gutom. Kinuha ko ang isang malaking itim na plastic bag mahigpit na nakatali. Mula sa sahig ng kotse. Nagningning ang mga mata ni Romeo at ni Madam Gloria. Akala siguro nila pagkain. O pera, inabot ko ang bag kay Romeo. Kinuha niya ng nanginginig ang mga kamay. Narito ang inyong pagkain, sabi ko. Mahina. Ngunit matatag. Isang espesyal na menu. Eksaktong katulad ng ipinilit ninyong kainin sa aking ina sa loob ng maraming buwan. Nanginginig ang puso. Kinalagan ni Romeo ang buhol. Agad. Isang nakasusuklam na amoy ang kumalat. Humampas sa kanilang mga mukha. Sa loob. Walang pera. Walang sandwich.
Mayroon doong mga tirang bulok na gulay. Makikinis na kangkong. Mga durog na kamatis na naglalabas ng maasim na likido. Mga naninilaw na dahon. Pinulot mula sa basura ng palengke, nawala ng hininga si Romeo. Lumabas ang baho sa kanyang tiyan. Tiningnan niya ako. Hindi makapaniwala. Si Madam Gloria. Tinakpan ang kanyang ilong. Sumisigaw sa pagkasuklam. Si Bie. Iniwas ang mukha. Pinipigilan ang pagduduwal, tiningnan ko sila ng matalim. At sinabi ko, iyan ang kinain ng aking ina habang nagpapakasarap kayo sa mga steak sa mamahaling restaurant. Ngayon, tikman ninyo. Kainin ninyo ang itinanim ninyo. Nang hindi na naghihintay ng sagot, isinara ko ang bintana. Pinindot ng driver ang gas. Iniwan si Romeo na tulala. Hawak ang basurahan. Ang usok mula sa tambutso. Humampas sa kanilang mga mukha. Bilang huling bahagi ng isang perpektong pagpapahiya, ibinagsak ni Romeo ang bag sa aspalto. Kumalat ang laman nito. Sumigaw siya sa pagkadismaya. Sinumpa ako. Ngunit ang kanyang boses ay nawala sa ingay ng trapiko. Ang gutom sa kanilang tiyan ay lalong lumala. Maihalo na ngayon ng hindi matitiis na sakit ng kalooban. Totoo ang karma. At ang lasa nito ay mas mapait pa sa apdo. Ang gabi ay lumalim. Ang malamig na hangin ay nagsimulang humihip ng malakas. Nagdala ng ginaw na tumatago sa buto. Para sa 3 tao na nakaupo sa ilalim ng tindahan ng appliances. Nasarado na ang malabong ilaw ng isang post ng ilaw. Ang tanging kasama nila, si Romeo. Nakayakap sa kanyang mga tuhod. Nakatingin sa kawalan. Sa kalsada na nagsisimula ng lumayad. Ang kanyang tiyan ay masakit. Kumakalam sa gutom. Si Madam Gloria. Nakahiga sa karton na nakita nila sa isang basurahan. Ang kanyang matanda ng katawan ay nanginginig sa ginaw. Hindi siya tumitigil sa pag-ungol sa pangalan ng kanyang anak. Humihingi ng kumot na wala naman. Si Bie. Nakaupo ng medyo malayo. Ang kanyang mukha ay nakasimangot. Dahil sa pagkabalisa at pagtatantya. Ang sitwasyong ito ay hindi kasama sa kanyang mga plano sa buhay. Inilarawan niya ang sarili bilang asawa ng isang milyonaryo. Hindi bilang isang pulubi na natutulog sa kalsada, ang tensyon sa pagitan nila. Dahan-dahang lumalaki. Ang gutom at kawalan ng pag-asa. Ginawa ang kanilang mga emosyon na parang pulbura. Nagsimula ito sa isang mapanuksong komento ni Bea. Tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Romeo na pamahalaan ang mga dokumento ng kumpanya. Kung saan sumagot siya ng pagalit. Sinisi niya si Bea. Tinawag siyang itagahatid ng malas. Sinabi niya na dahil daw sa pagsunod sa kanyang mga kapritso. At sa kanyang payo na diborsyohin ako. At dayain ang mga ari-arian. Ngayon ay nawala na raw ang lahat. Isinumbat niya na isinakripisyo niya ang isang perpektong babae. Ako. Para sa isang katulad niya. At ito ang resulta. Ang alinggaw ng kanilang away. Sinira ang katahimikan ng gabi. Ngunit walang pakialam ang sinuman, si Bea. Sa wakas, sumabog na. Tumayo siya. At tiningnan si Romeo ng may pagkasuklam. Na hindi pa niya nakita kailanman. Hanggang ngayon, laging nagkunwari siyang matamis at maamo. Ngunit ng gabing iyon, ganap na bumagsak ang maskara. Tumawa siya. Isang mapanuksong tawa. Isang tunog na sa tingin ni Romeo ay nakakakilabot. Sinabi niyang si Romeo ang pinakatangang lalaki na nakilala niya sa kanyang buhay. At pagkatapos, inihayag niya ang malaking lihim. Na matagal niyang itinago, sabi niya, hindi raw niya ako minahal kahit isang segundo. Lumapit lang daw siya kay Romeo dahil sa pera. At dahil parte raw ito ng isang trabaho.
Inamin ni Bea na siya pala ay kabit ng isa sa mga dating karibal sa negosyo ni Romeo. At sadyang inilagay siya upang sirain ang kanilang kasal. At ang konsentrasyon ni Romeo sa negosyo, nga si Romeo, hindi makapaglabas ng tunog. Ang mental na sampal na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa gutom. Ngunit hindi pa tapos si Bea. Hinaplos niya ang kanyang umbok na tiyan at mumiti nang may mali siya. Sabi niya, ang anak daw na dinadala niya ay hindi naman talaga dugo ni Romeo. Ang sanggol na iyon ay anak ng kanyang tunay na nobyo na nasa kulungan dahil sa isyu ng droga. Kailangan niya ang figuran ng isang mayamang ama para sustentuhan siya at ang kanyang anak. At si Romeo, sa kanyang kahinaan ng isip at ang kanyang pagdepende sa kanyang mama, ay ang pinakamadaling target nang marinig iyon. Ang mundo ni Romeo ay gumuho. Ang kanyang pagkalalaki ay nayurakan, naging pulbos. Itinapon niya ang isang brilyante para lang pulutin ang isang batong puno ng putik. Tinaksil niya ako, ang kanyang tapat at mapagmahal na asawa, para sa isang profesional na manloloko na higit pa rito ay nakaramdam ng pagkasuklam sa kanya. Si Madam Gloria, na nakarinig ng pag-amin mula sa kanyang higaan na karton, ay biglang bumangon. Ang kanyang mukha naging pula. Sa matinding galit, sinubukan niyang tumayo upang atakihin si Bea, upang sabunutan ang babaeng nanloko sa kanyang anak. Ngunit iniwan siya ng kanyang lakas. Madaling itinulak ni Bea ang kunot na kamay ni Madam Gloria, dahilan upang muling bumagsak ang matanda sa karton. Umungol si Bea ng naiinis at doon niya nakita ang kanyang huling pagkakataon. Nang bumagsak si Madam Gloria, ang kanyang kaliwang kamay ay nalantad. Sa kanyang palasingsingan, naroon pa rin ang tanging gintong singsing na natitira sa kanya. Ang kanyang lumang singsing sa kasal. Napakahigpit na imposible itong alisin noong kinumpiska ang kanilang ari-arian. At hindi napansin ng mga ahente. Iyon ang tanging bagay na maihalaga na pag-aari nila. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod si Bea sa kamay ni Madam Gloria. Hinila niya ang singsing ng malakas. Inagaw mula sa namamaga nitong daliri. Sumigaw si Madam Gloria sa sakit. Nagmakaawan na huwag kunin. Iyon na lang ang aming pag-asa para makabili ng pagkain. Sinubukan ni Romeo na tumayo upang tulungan ang kanyang mama. Ngunit ang kanyang katawan, hinihina dahil sa gulat at gutom, ay hindi tumugon. Nang may walang katapusang kalupitan, dinuraan ni Bea ang kamay ni Madam Gloria matapos makuha ang singsing. Sinabi niyang ang singsing na iyon ay ang kanyang bayad sa pagtitiis kay Romeo sa lahat ng panahong iyon. Idinagdag pa niya na hindi siya handang maging pulubi kasama ang dalawang talunan. Humalikod siya at lumayo sa dilim ng gabi. Nang hindi lumilingon, tanging ang anino na lang niya ang nakita ni Romeo, na nawala. Dala ang huling bakas ng kanyang dignidad. Ang tunog ng mga yabag ni Bea ay nawala. Nang lumiko siya sa kanto, nag-iwan ng katahimikan na nakakapanindig balahibo. Gumapang si Romeo patungo sa kanyang mama. Si Madam Gloria ay umiiyak pa rin. Hawak ang daliri na dumudugo dahil sa paghila. Bigla, ang kanyang paghinga ay naging putol-putol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan nagkaroon ng kumbulsyon. At pagkatapos, naging matigas. Ang kanyang bibig ay namilipit. At ang kanyang mga salita naging hindi maintindihan na bulong. Nagpanik si Romeo. Na-realize niya na ang kanyang mama ay nagkaroon ng stroke.
dahil sa gulat at pagtaas ng presyon. Niyakap niya ang kalahating paralisadong katawan ng kanyang mama. Umiiyak ng malakas. Sa malamig na pasilyo na iyon, sumigaw siya. Humihingi ng tulong. Ngunit ang mga kalye ay desyerto. Walang doktor. Walang gamot. Walang ambulansya na darating para kumuha ng isang mahirap na walang pagkakakilanlan. Sa gitna ng gabi, doon, sa wakas, naramdaman ni Romeo ang ganap na kawalan ng kapangyarihan. Naalala niya kung paano niya hinayaan si Mama Elena na magkasakit nang walang gamot, kung paano niya pinagtawanan ang kahirapan ng iba. Ngayon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, niyakap niya ang kanyang mama. Sinusubukang bigyan ng init, habang isinusumpa niya ang kanyang katangahan at ang kanyang mga kasalanan. Mga kasalanan na hindi na mapapatawad. Ang mga luha ng pagsisisi ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na nila kayang baguhin ang katotohanan na narating na nila ang pinakababa. Sirang-sira. Walang natira, 1 taon na ang lumipas. 1 mahabang taon. Ang panahon, tila ba ay nagdala ng malalim na pagbabago. Sa akin. Sa aking buhay. Sa lahat ng nangyari. Ang aking negosyo. Ito ay isa ng pandaigdigang imperyo. Ang aking pangalan, Samantha, ay naging kasing kahulugan ng tagumpay. Ngunit hindi lang iyon. Nang pagpapakumbaba ang aking hitsura. Ngayon, mas kalmado. Mas elegante. Ito ay sumasalamin sa kapayapaan sa loob ko. Na aking natagpuan. Wala na ang bakas ng kalungkutan sa aking mukha. Ang aking mga mata, bagamat mailalim ng karanasan, ay puno na ngayon ng pag-asa, ang aking relasyon kay Atty. David. Ito ay lumago. Mula sa isang propesyonal na ugnayan. Naging isang bagay na mas malalim. Mas personal. Matapos ang isang formal at magalang na panliligaw. Sa wakas, naglakas loob si Atty. David. Humingi siya ng pahintulot kay Mama Elena. Na ako raw ay kanyang pakasalan, si Mama Elena. Umiyak siya. Ngunit luha ng kaligayahan. Pumayag siya. Nakita niya kay Atty. David. Ang isang lalaking may integridad. Isang lalaking may takot sa Diyos. Ang isang lalaking karapat-dapat para sa kanyang anak. Para sa akin, ang mansyon na minsan ay kinumpiska. Ang dating pugad ng kasakiman. Ngayon, isa na itong maunlad na ampunan. Isang sentro ng pag-aaral. Nagbibigay buhay sa buong komunidad. Ang mga pader nito, ang mga halaman nito, ngayon ay puno ng inosenteng pagtawa. Ng mga pangarap, ng mga batang nangangailangan ng pagmamahal, ang aming lumang bahay. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang aming bahay kabataan. Maganda na itong naisaayos. Ito na ang masayang tahanan. Kung saan kami nakatira. Ako at ang aking mama. Magkasama. Tahimik. Payapa, naaalala ko ang aking pinagdaanan. Ang sakit. Ang mga gabi na hindi ako makatulog. Ang kirot ng pagtataksil. Ang bigat ng lahat. Ngunit sa lahat ng iyon, natagpuan ko ang aking kapayapaan. Alam kong pinrotektahan ko si Mama. Alam kong ipinaglaban ko ang tama, natuto akong magtiwala muli. Ngunit mayroon na akong bagong karunungan. Isang bagong pananaw. Naintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay nangangahulugang pagprotekta sa mga mahina. Hindi ang pagpapakasakit ng bulag. Hindi ang pag-iwas sa katotohanan. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, ay naghulma sa akin. Sa kung sino ako ngayon. Isang babae na buo.
Ngunit may mga bakas ng nakaraan na nagpapaalala sa akin. Sa lahat ng aking natutunan, 1 taon na nga ang lumipas. At tulad ng dati, tuwing Biyernes, nagtutungo kami ni Mama Elena sa palengke. Hindi na para mamili ng pagkain, kundi para magbahagi ng kaunting biyaya sa mga manggagawa, sa mga nangangailangan, sa mismong palengke, kung saan ko nakita si Mama noon. Isang lalaking payat, ang balat ay sunog sa araw. Nakasuot ng mga basahan. Nagpapasa ng mabibigat na sako. Kitang-kita ang kanyang mga buto. Ang kanyang mukha ay lupaypay. At ang kanyang mga mata ay walang buhay. Si Romeo, matapos siyang palayain mula sa kulungan. Nang may kondisyon, walang sinuman ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Ang kanyang dating mga kaibigan. Tinalikuran siya. Si Bie. Nawala na. Naglaho. Nauwi si Romeo bilang isang kargador. Ang kanyang kinitang pera halos hindi sapat para sa isang tinapay, hindi kalayuan doon. Sa tabi ng isang basurahan na puno ng langaw, isang matandang babae ang nakaupo sa isang sirang wheelchair. Ang kanyang katawan ay baluktot. Isang kamay ay nakakuyom. Ang isa naman ay nakalahad. Hawak ang isang kalawangin na lata. Ang kanyang buhok, na dating tinina at inayos, ngayon ay kulay abo. At madungis. Bumubulong siya ng mga salitang hindi maintindihan. Minsan, nagsusumpa. Minsan, umiiyak. Si Madam Gloria, matapos siyang lumabas sa pampublikong ospital. Naging isang pulubi. Umaasa sa isang anak na halos hindi na nga makatulong sa sarili niya ng tanghaling iyon. Isang puti at makintab na sasakyan ang huminto malapit. Bumaba kami. Ako at si Mama Elena. Tulad ng dati. Bawat Biyernes, nagpunta kami doon upang mamigay ng pagkain at tulong sa mga manggagawa at sa mga mahihirap sa palengke. Masigla ako. Nakangiti si Mama. Sinalubong kami ng may pasasalamat at mga pagpapala si Romeo habang nagpapasa ng sako ng sibuyas. Nakita niya ang kaguluhan. Nanatili ang kanyang tingin sa figura na sentro ng atensyon. Ang kanyang puso. Huminto. Ako iyon. Si Samantha. Ang anghel na itinapon niya, isang alon ng kahihiyan. Mas mabigat pa sa anumang sako. Ang dumapo sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Madungis. Mabaho. Malungkot. At tiningnan niya ako. Malinis. May dignidad. Halos banal. Hindi niya kinaya ang tinginan. Tinalikuran niya ako. Isinuot ang kanyang sombrero. At nagtago sa likod ng mga kahon. Nanginginig. Pinipigilan ang isang huling pag-iyak ang distansya sa pagitan namin. Hindi na panlipunan. Ito ay ang distansya na naghihiwalay sa langit at impyerno samantala. Si Madam Gloria, nang makita ang pamimigay ng pagkain, sinubukan niyang igalaw ang kanyang wheelchair. Malabong nakilala ng kanyang mga mata. Si Mama Elena, ang kanyang namimilipit na bibig. Sinubukan siyang tawagin. Ang kanyang kamay, umalpas ng mahina. Naghahanap ng atensyon. Ng tawad, o marahil, ng pagliligtas. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Binaliwala siya ng mga tao. Nakita lang siya. Bilang isang nakakainis na pulubi, nakita ko sila. Nahuli ng aking tingin si Romeo na nagtatago. At si Madam Gloria na nagmamakaawa.
sa kanyang wheelchair. Nakaramdam ako ng ginaos sa aking puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pasasalamat. Sa katarungan ng Diyos na napakalinaw. Huminto ako sandali. Si Mama Elena. Tumingin din sa parehong direksyon. Nagkatagpo ang aming mga tingin, alam naming dalawa, na ang pagbibigay sa kanila ng pera ngayon ay magpapakain lamang sa sakit ng kanilang kaluluwa na hindi pa gumagaling. Ang palengke, kailangan maging paaralan nila. Sa panahong itinakda ng Diyos, hinawakan ko ang kamay ni Mama at bumulong ako. Tara na, Mama. Tapos na ang ating misyon dito. Humalikod kami at naglakad ng matatag patungo sa aming sasakyan. Hindi kami lumingon. Iniwan namin si Romeo, umiiyak sa kanyang pinagtataguan. At si Madam Gloria, na walang laman ang kamay, isinara ang pinto ng sasakyan. Tuluyan ng sinara ang paghihiwalay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang makina ay dahan-dahang umandar. Inilayo kami, ako at si Mama Elena, mula sa isang nakaraan na ngayon ay alikabok na lamang. Sa rearview mirror ng aming buhay. Sa loob ng sasakyan. Malamig at mabango. Nagtanong si Mama Elena. Sa mahinang tinig. Nasiyahan ka ba, anak? Payapa ba ang puso mo sa nakita mo? Ngumiti ako. Isang ngiting puno ng kapanatagan. Hindi tagumpay. Inayos ko ang aking belo. At sumagot ako ng malambing. Hindi ito tungkol sa kasiyahan ng paghihiganti, Mama. Ito ay tungkol sa hustisya. Binayaran ng Diyos ang lahat ng may pinakatumpak na timbangan. Tapos na ang aking tungkulin. Ngayon, gusto ko na lang mag-focus sa pagpapasaya sa iyo. At sa pagbuo ng ating kinabukasan. Umarangkada ang sasakyan. Nagpatuloy sa isang bukas na daan. Tungo sa isang maliwanag na bukas. Iniwan ang mga anino ng isang kahapon. Na sa wakas ay natagpuan na ang lugar nito. Ang tapunan ng kasaysayan sa pagtatapos ng aking kwentong ito. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Hindi ito ang uri ng kapayapaan na galing sa paghihiganti, kundi ang kapanatagan ng kalooban. Ang nakaraan na iwan na. Isang kabanata na isinara. Marahil sa mga pinagdaanan ko. May nakita kayong sarili ninyo. Marahil ay may nagbalik sa inyong mga alaala. Sa mga sarili ninyong karanasan ng pagmamahal, ng pagtitiwala, at ng pagkabigo. Alam kong bawat isa sa atin ay may daladalang kwento. May sariling laban. Sana ang mga ibinahagi ko ay nagbigay ng kaunting liwanag. Isang paalala na ang kabaitan ay may halaga, ngunit kailangan itong ilagay sa tamang lugar. At minsan, ang paghahanap ng hustisya ay isang paraan din ng paghahanap ng kapayapaan. Sa ating sarili, kung nais ninyong makarinig pa ng mga ganitong salaysay, mga bulong mula sa puso, inaanyayahan ko kayong samahan kami sa aming tahimik na espasyo. Sa tahimik na ganti, ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.